Okay, hello guys. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo at ibabahagi ang pagsulat o kung papaano natin bubuuhin ang lokal na kagamitan sa ating bayan. So, sa aming bayan ay binubuo ko ang mga alamat sa iba't ibang barangay. 2013 pa nang magsimula ako na sumulat at lumikha ng mga alamat. Wag sana nating ipagkalito ang kaibahan ng alamat at ng kasaysayan. So marami ang nagtatanong, ano nga ba ang kaibahan ng alamat at ng kasaysayan? Ang alamat, ito yung mga likhang isip lamang, mga kwento kung saan maaring walang katotohanan na mayroon silang mga batayan. Samantalang ang kasaysayan, ito yung mga makatotohanang naganap at totoong nangyari. So, yun ang kaibahan. Ibabahagi ko ngayon sa inyo kung paano natin likhain ang isang lokal na akda. At ito ay ang pagsulat ng alamat na dahil ang aking puso ay nasa mga bata at naniniwala ako na ang mga bata ang pundasyon para magkaroon sila ng mga aral na makukuha nila at kanilang maisasabuhay sa kanilang paglaki. So, sa pamamagitan ng mga alamat, kung saan ay ginawa ko itong coloring book sa payo na rin ng aking mga kaibigan. So, paano nga ba natin buuhin ang isang alamat? Una, ang ginagawa ko ay pumupunta ako doon sa mismong barangay kung saan ay kinakausap ko ang punong barangay doon at aking tinatanong kung sino ang pinakamatanda sa kanilang barangay. At kapag nasabi na ito ng kapitan, hihingi ako ng permiso sa kanila upang makapanayam ko ang sinasabi nilang pinakamatanda sa kanilang lugar. At agad ko itong pupuntahan upang interviewin o kapanayamin tungkol sa ano nga ba ang kanyang nalalaman na dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon sa pangalan na iyon. O yung kahit anong mga lugar na makasaysayan. Pagkatapos, itatala ko o aking ire-record ang kaniyang mga sinasabi kung saan doon ako babatay para sa aking pagbubuo o paglikha ng alamat. Matapos nun, ay ito'y aking isusulat na nakaangkla doon sa tinatawag nating elemento ng alamat. So, isa nating nilikha ay yung tinatawag nating sa aming bayan, merong makasaysayan na lugar kung saan merong estatwa dito ng sirena, kung saan itong sirena na ito ay pinaniniwalaan ng mga mamamayan dito na meron daw dito sa aming bayan na sirena. So dahil dito, yun yung naging dahilan upang likhain ng isang manunulat na pumanaw na ang isang tula, kung saan binigyan ko rin siya ng pagkilala na ito ay walang iba kundi si Ginoong Jose La Villachera. So siya ay pumanaw na, ito ay kanyang tula pero akin itong isinalin sa alamat. Okay, ito yung una kong binuo kung saan pinaniniwalaan na pinagmulan kung bakit nagkaroon ng sirena sa bayan ng Atimonan.
ito yung tinatawag nating alamat ng ilog maling. So, ito ay copyrighted at mamaya ay ituturo ko sa inyo ang mga hakbang kung paano natin ito maipapasa sa National Library. So, itong alamat na ito, hindi pa siya kagandahan ang kulay sapagkat noong mga panahong iyon ay 2013, hindi pa masyadong maganda ang mga imprinta. So, yan. Makikita natin, copyrighted, taong 2013. At ito ay nilimbag ng RBL Printers dito sa aming lalawigan. Siyempre, may doon kumuha ng larawan ng aming pabalat. Yan. Yan po ay mahaba, yung ilog na iyan. At dyan po ay pinaniniwalaan na taon-taon ay mayroong nalulunod at sinasabi na ito ay ang dahilan ay isinumpa ang ilog na ito kung saan lalamon siya ng tao o kukuha siya ng buhay. Kasi po ang laman ng alamat na ito ay tungkol sa buhay ng dalawang magkapatid na iisang lalaki po ang kanilang inibig at nanaig po ang kapangyarihan ng inggit sa isa, kaya itinulak niya doon sa ilog ang isang tauhan, ang kanyang kapatid na babae, at dahil po doon ito ay nawala, nalunod, at pinaniniwalaan na ito ay kinuha ng hari sa karagatan, at doon po siya ay namuhay bilang isa ng sirena at siya po ay naghiganti sa dalawang ito. Yan. Siya pong naging dahilan ng pagkalunod. Yung lalaki po dito ay tinatawag na si Lamon sapagkat ang ilog na ito po ay nakarugtong sa Lamon Bay kung saan ang lawa po ng Lamon ay nasa harap mismo, nasa pagitan po ng isla ng Alabat at ng aming bayan. So, ito po yung una, kung saan kapag po tayo ay susulat ng alamat, lagi po ito ang wakas ay trahedya. Wala pong alamat na hindi trahedya ang nangyari sa pangunahing tauhan. Madalas po ito ay namamatay. At saka po bilang manunulat, tatandaan po natin, mga kaibigan, na lagi pong may aral na makukuha. Ano po? Then, akin din pong i-aano sa inyo, ito naman po yung sumunod. Alphabetically po kasi yung pagsulat ko ng alamat. Alam ko po napakahabang panahon bago mabuo ito. Kami po ay may 42 barangay sa aming bayan. At naniniwala po ako na siguro bago ako lumisan sa mundong ito ay matatapos ko po ang mga bawat barangay. Ayan. So, ito naman po ang aming patron, ang Nuestra Señora de Los Angeles. Ito pong larawan na ito ay yung tagakuha ko po ng larawan. Yung si Rosemary Garcia Bermudo Marasigan po. Siya po yung tagakuha ng larawan. So ito po ay matatagpuan sa Bitukang Manok sa Atimonan Zigzag Road. Ano po? Yan. Ito naman po ay, kasi po, bakit po napasama dito yung aming sirena, yung rebolto ng sirena, sapagkat ito pong rebolto na to, na pinaniniwalaan na siyang nakikita sa bayan namin sa Lamon ng Lawa o Lamon Bay, ay nakatayo po sa Barangay Angeles. Yan. Ito naman po yung alamat ng Angeles. Copyrighted din po ito. Dalawa na po kami dito. Ito po yung dati kong principal. Mabait na principal. Ayan. Ayan po, coloring book din po siya. Ano po? Ito po ay yung pinaniniwalaan na nilagyan na lang po natin ito ng kwento. Talaga po ito ay hindi na isinalin o ihinalaw mula sa isang tula. Ito po ay original na pagkakasulat. Kung saan talaga pong nilagyan na natin Ayan. Kung saan po ay iniligtas ng aming patron ang aming bayan
Dahil yun pong kanyang rebulto na nasa dambana po ng aming simbahan ay natagpuan po sa isang kuweba sa barangay na ito, sa Barangay Angeles. Kaya po nagulat ang mga tao dahil nung kasagsagan po na bumabagyo nun, malakas na malakas po ang ulan at saka po ang hangin, ay nakakita po sila ng mag-ina na naglalakad po sa ulan. At ito po ay hindi nila kilala. Kaya naniniwala po ang mga tao sa aming bayan na pagkatapos daw po nung unos ay nakita yung pong rebulto ay naandoon sa kuweba. At ang ipinagtataka nga po ng mga tao ay bakit ito ay napunta doon. So, ito po ay isang alamat ng pinagmulan ng barangay na ito. Gayon din po, ito po ay magkakaiba-iba ng taon na nabubuo. Sapagkat tayo po syempre marami ding gawa, hindi naman po natin ito mapagtutuunan na ito lang yung ating gagawin. 2014 po ito ng copyright po. Kasunod po ay nanabuo na coloring book ay ang alamat po ng Balubad. Kung saan po alam ko sabik na ang lahat na mag-swimming. Sa mga nais pong mag-swimming, talaga pong mamahalin ninyo ang tinatawag po namin na pinakamaganda pong beach sa aming bayan. Ito po ay ang Playa de Lucia o mas kilala po na sa Bayview. Yan. So, ito po ang aking nilagay na pinakang cover ng coloring book sapagkat ito po ay matatagpuan mismo sa barangay na ito. Ayan. So, ito naman po yung kanilang kapilya at ito po yung pinakamatandang tulay na siyang nag-uugnay po para makatawid ka doon sa kalapit nitong barangay na noon po ay sapagkat wala pa pong mga tulay na konkreto ay talaga pong ito ay napakahirap na tulayan ng mga panahong iyon. So, yun po ang mga nilalagay naming cover. Maganda po yung ganun dahil alam po talaga na yun yung lugar na iyon. So, ito pong Balubad, ito po ay nung mag-interview ako ng pinakamatanda dito, ay pinaniniwalaan po nila na ito ay nagmula sa pangalan ng isang uri ng hayop na tinatawag pong balubid. Ito po ay isang uri ng paramong bayawak na sinasabing may pakpak. Na napakarami daw po nitong mga hayop na ito sa lugar na ito. Kaya po ang naging kwento nito, para po siya ay maging alamat, ay di yung tungkol po sa mag-anak. Pag atin po itong babasahin, makikita po natin na nasasalaminan ito ng buhay sa lugar na iyon. Kung anong kamumuhay po mayroon ang mga tao doon, ano ang kanilang hanap buhay, makikita po dito. So yan po ay yung tungkol dun sa mag-anak na kumbaga po ay pagsasaka ang kanilang hanap buhay. Na nagtataka sila bakit ba nauubos yung kanilang palay na inaani na iniimbak nila sa kanilang bodega. Kaya hanggang isang araw ay nakita nung nanay ang isang uri ng hayop na ikinagulat niya at ito nga ay kulay, ang hugis nito ay, ang anyo nito ay parang bayawak at ito ay mayroong pakpak. So dahil doon agad niyang tinawag ang kanyang asawa at ang sabi niya, "Bah, lubid." Ano? "Bah, lubid." Kumbaga, tinatawag niya yung asawa niya at humihingi siya ng lubid para mahuli o siluin ang tinatawag na hayop na ito. So, nagkataon naman na saktong dumadaan yung isang Amerikano. At sa kanyang pagdaan, ay narinig niya yung paghiyaw na iyon. Kaya, akala niya, ay ang tawag doon ay balubid. At hanggang sa dumating ang panahon na ito ay kanila nang hinuli, ang hayop na ito, at ibinenta nila. Nagkataon naman na yung Amerikano na napadaan nung panahon na naghihiyaw yung nanay at humihingi ng lubid. Kaya nung ito ay makita niya na ibinebenta, sabi niya,
balubid. Balubed. Ganun, parang islang pa siya. Balubed. Pero, doon na nagsimula. Yung tinatawag nating hanggang sa tumagal, yung balubid ay naging balubad. Balubad. Yan. So, yun. So, meron din siyang mga tanong na pwedeng sagutan ng mga bata. 10 katanungan kung saan ay makikita kung naunawaan ba ng mga bata ang kanilang mga binasa. At higit sa lahat, syempre, may pagkakataon sila na palabasin ang kanilang talento sa pagkukulay. Ayan. So, copyrighted din po yan. At ito ay 2015. At ang huli na nabuo ay ang Alamat ng Buhangin, kung saan saan nga ba nagsimula yung salitang buhangin? So, ito 2017, copyrighted. At ang kwento nito ay lagi pa rin may sirena. Sapagkat ang aming bayan po ay malapit sa lawan ng Lamon, at yun nga, yung paniniwala na ito ay may mga naninirahang sirena. So, ito naman na yung isang binata na nagngangalan na si Bo, na kung saan itong si Bo ay laging nakakahuli ng isda doon sa isang lugar sa parting iyon ng dagat. Na nung panahong yun, syempre, likhang isip lang. Dahil wala pa yung lugar na lupaing ito, ang lugar na ito ay pinaniniwalaan, likhang isip lang yon, na walang anyong lupa, puro tubig. At ang mga tao ay nakatira sa balsa, sa mga dinikit-dikit na balsa. At itong dalawa ay pinagtataka ni Bo. Ayan. So, ipinagtataka ni Bo kung bakit ang dami niya laging nahuhuli doon sa lugar na iyon. Kaya, isang araw sa kanyang panghuhuli, biglang mayroong tinig siyang narinig. At nagulat siya nung makita niya na may isang babae na ubod ng ganda ang tumatawag sa kanya. At tinanong niya ito kung siya nga ba ang dahilan ng pagkakaroon niya ng maraming huli. At dahil doon, lagi na silang nagkikita sa lugar na yon. At basta uuwi si Bo, marami siyang huling isda. So, kaya tuwan-tuwa siya. Subalit, ang mga huling isda na inilalako ni Bo ay dumating yung panahon na nakakilala siya ng isang dalaga. At siya ay na-inlove dito. Agad silang naging mag-asawa at nagkaroon sila ng mga anak. Kaya itong yan. So, nagtaka ang ating nagtaka ang Serena kung bakit hindi na pumupunta yung si Bo doon sa lugar na iyon. Kaya agad niya itong pinuntahan sa kanilang lugar at natuklasan niya na meron na pala itong asawa, na meron na rin itong pamilya niya. So, dahil dito, nagalit ang Serena, kaya pinahangin niya ng malakas, na halos talaga bang nasira ang mga bahayan ng mga nakatira doon sa ibabaw ng mga balsa. So, dahil doon, namatay si Bo, kasama ang kanyang mga pamilya, at napansin nila na mayroong lumitaw na mga anyo ng lupa na talaga ng mga pinong-pino na ito ay parang matitigas na bato, at bilang pagkilala sa kanilang dahil nawala nga si Lamon, si Bo, kaya ang ginawa nila ay sa pagpaparangal sa kanya ay tinawag nila itong Bo, at nagpasalamat sila dahil doon sa malakas na hangin ay nagkaroon ng isang anyo ng lupa na tinawag nilang buhangin. So, lugar na to ay ang mga pangunahing hanap buhay, syempre, pag-iisda.
At saka, ang hanap buhay nila dito ay ang paggagawa ng tinatawag nating hollow blocks na syempre mula yun sa buhangin. So, yun. Eto, ganito lang naman kadali yung paggagawa o paglikha ng mga alamat na ginagawa nating mga coloring book. Sa kasalukuyan ay ang tapos na siya, buo na, ay ang alamat ng baluguhin. Yan. So, ganun. Tungkol naman dun sa pagpapaka-copyright, pwede nyo i-download yung kanilang form para maipa-copyright ninyo. Siyempre, kailangan ipapa-imprinta sa imprintahan. May mga sasagutan kayo doon. Pwede nyo puntahan itong website na ito, ang web.nlp.gov.ph. Makikita nyo doon yung form para maipa-copyright ninyo yung inyong mga sinulat. So, yun lang muna sa ngayon at babahagi ako muli sa mga susunod kong mga vlogs. Gandang araw!